Good day, everyone. So we are the Group 8, and we are going to present the Destination Crisis Management. So I am Kenjan M. Gonzalez, and I'm going to present the introduction of our report. Um, so this is the general importance of crisis and tourism. Tourism is arguably the largest and fastest growing industry in the world. So ibig sabihin nito, ang tourism ay ito ang isa sa pinakamalaking um, industry sa buong mundo. Tapos, sinabi dito na in 2007 alone, according to the United Nations World Tourism Organization, international tourist arrivals reached a record high of 903 million with US dollars 856 billion in tourism receipts and stated by the World Travel and Tourism Council, contributed by 238.3 million jobs. Next slide, please. The significance of tourism is attributed to its economic worth, given the visitor expenditure infuses throughout a mixture of sectors of the economy in consequence of the multiplier effect in income and employment through its related business, which is include lodging, attractions, restaurant, cruise line, car rentals, travel agents, and tour operators, and so forth. So ang ibig sabihin nito, ang tourism madaming nakapasok sa kanya. Nandiyan yung mga car rentals, attraction, lodging, lahat 'yon apektado dahil lahat 'yon magiging apektado dahil sa pagkawala ng ano natin, ng pag tayong proper crisis management. Kaya napaka-important ng crisis management para maiwasan natin yung kahit anong problema, kahit na magka-crisis man sa ating bansa, at least ready tayo. Tapos, nonetheless, the tourism industry is perhaps of the most susceptible industries due to mainly crisis and disaster. Ang sinasabi dito, ang tourism, mabilis siya maapektuhan pag nagkaroon man ng kahit anong sakuna sa atin. Example, nung nagka-pandemic dito sa Pilipinas, sobrang naapektuhan yung tourism sa Pilipinas. Kumbaga wala nang nakakapag-travel, wala nang nakakapunta dito. So gano'n siya kabilis. Kunwari nagkabagyo dun sa isang lugar na yon, agad babagsak yung turismo dun sa lugar na yon kasi hindi na siya mapupuntahan ng kahit anong mga tao. Next slide, please. Given the interconnectedness of this multiple tourism business, a crisis can have overwhelming and constant long-term impacts for destinations and industry, as well for the nation's economy. So ang sinasabi dito, ang turismo daw ay malaking impact siya sa ating sambayanan. Kumbaga pag pumupunta dito yung mga dayo o kaya mga tourist, malaking tulong siya sa ating economy kasi yun nga, pag nagpunta sila dito, gagastos sila sa accommodation, tapos yun nga, yung sa food nila. So, iikot yung pera nila dito sa ating bansa, gano'n. Kaya naapektuhan yung economy natin. Kumbaga, dahil sa tourism, tumataas yung economy natin. Kumikita tayo, gano'n. Thus, recently, it has become apparent that the next tourism industry has been affected by an increased number of crises and disaster around the globe. Ito yung sinasabi ko na naapektuhan yung tourism dahil sa mga nangyayari sa ating bansa o kaya sa buong mundo. Kumbaga, yung mga lindol, bagyo, yung mga pandemic nung nagka-COVID-19, gano'n, malaki yung apekto ng mga ganong mga crisis sa tourism industry. Additionally, the damage caused has brought to the fore the need for advanced levels of crisis management from governmental and non-governmental agency. Consequently, it is crucial for the tourism industry to focus on crisis management for safeguarding the tourism industry from any likely crisis. Ang sinasabi dito, dapat kahit lahat ng government agencies or kahit mga private agencies, dapat maging ready sila sa kahit anumang paparating na na crisis sa bansa natin o kaya sa buong mundo. Next slide, please. Tapos, next, this is the significance and importance of tourism crisis management. Number one is the absence of some form of crisis management planning is often decisive mistake made by our organization. Ito masyadong hindi sila masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga organization dito sa buong mundo. Kaya madaling siyang bumabagsak kasi hindi tayo nakakapag-ready ng maayos sa mga darating na crisis.
Next, the strategic management relates to a set of strategies to manage unexpected events in which organizations have no control. Ang sinasabi dito, dapat kung ano man yung maging kahit man ano, kahit anong dumating na crisis dito sa buong mundo, kaya yung mga lindol gano'n or kahit anong sakuna, dapat maging ready tayo kahit unexpected 'yon. Kumbaga dapat maging ready na tayo bago pa mangyari yung gano'ng bagay. Hindi yung magpe-prepare pa lang tayo 'pag nandun na siya. Kaya kailangan bago pa natin siya maranasan, kailangan alam na natin kung ano yung mga gagawin natin. Tapos next, suggest that the purpose of crisis management is not to produce a set of plans. It is to prepare an organization to think creatively about the unthinkable so that the best positionable decisions will be made after that be time decisions will be made in a time of crisis. So sinasabi dito na ang purpose ng decision crisis management dapat pine-prepare niya na tayo sa mga darating na sakuna. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kunwari may mga darating na bagyo, na lindol or kahit ano, kahit pating kasi yun nga para magtuloy-tuloy yung flow tapos hindi babagsak agad yung tourism. Next slide please. Thus, although crisis management is a requirement for the most organization and business leaders recognize the importance of crisis management, many do not undertake productive steps to address crisis situations. Ito na yung sinasabi natin na yun nga hindi nila masyado napapagtuunan ng pansin yung mga pag-develop ng mga gantong crisis decision making, yung mga pag-ayos nila ng mga yung pagiging nila maayos nila sa pagdedesisyon. Kumbaga hindi sila masyado nakakapag-prepare kasi hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin yung mga gantong bagay. Kaya nga nung nangyari yung pandemic sa atin, parang biglang bumagsak yung economy ng tourism ay ng industry ng tourism kasi yun nga hindi tayo prepare sa mga ganong bagay kasi yun nga yung mga agencies dito or yung mga organization hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin yung pagde-develop ng mga gantong crisis management. Kaya yun, pag yung mga isang lugar, kunwari nagkabagyo siya, gano'n, parang nakakalimutan na, parang hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kaya biglang bumabagsak yung tourism dun sa lugar na yun kasi hindi sila ready. Kasi yun nga, hindi nila napapagtuunan ng pansin. Tas, proactive measures through the use of strategic planning may help to decrease risk, wanted time, poor resource management, and decrease the impact of crisis. Ito yung sinasabi natin, dapat maging active yung mga organizations or tayo sa mga darating na mga sakuna or crisis dito sa ating bansa or sa buong mundo. Kasi yun nga, para ma-lessen yung mga time natin tapos pwede din natin ma-decrease yung mga risk na darating dito sa atin. Tapos yun, para mabawasan yung impact ng crisis if ever man na darating siya dito sa lugar natin or sa bansa natin. At least ready na tayo. Next slide please. What is crisis planning needed in tourism decisions? Crisis planning is important and needed in tourism destinations for the following reasons. So number one dito, the global reach and large size of tourism industry. Ito nga yung sinasabi ko kanina nung sa introduction ko na sobrang laki ng tourism industry sa buong mundo. So kumbaga, halos pag naapektuhan yung tourism, halos lahat ng mga field dito sa bansa natin or sa buong mundo maapektuhan sila kagaya ng mga hotels, restaurants, car lodging, car rental, lahat pati mga attractions, lahat sila maapektuhan pag bumagsak yung tourism. Kaya napaka-importante na mag-plan tayo para sa sa mga darating na crisis. Tapos number two, the fact that much tourism developments occurs in areas vulnerable to natural disaster. Ito yung kunwari sa Japan dati, 'di ba nagkaroon ng tsunami sa Japan noon. So, yun nga kasi tapos 'di ba yung mga tourist, mahilig sila pumupunta sa mga beaches, sa mga beach kunwari sa Boracay gano'n. Tapos malay mo biglang magka-tsunami. Kasi 'di ba yun nga yung mahilig nilang puntahan. So, kailangan maging ready tayo doon. Isa pang example doon kunwari pag yung mga tourist nagha-hiking sila. Tapos siyempre yun yung mga gusto nilang gawin. So dapat maging ready tayo sa mga anumang pwedeng mangyari pag nag-hike sila. Kunwari pwedeng magka-landslide. So dapat maging ready na tayo sa mga ganung bagay. Para if ever man mangyari na yon, yung bagay na yon, at least alam na natin kung anong gagawin natin. Kasi alam nating lahat na pag yung mga pinupuntahan ng mga tourist, sila pa yung halos
malapit sa pwedeng mangyaring sakuna. Kagaya ng yun nga, sa dagat, ganon, sa pag nag-hiking ka, yun nga, yung sa landslide. So number 3, difficulties posed by language barriers between tourists and their hosts. Tapos yun nga, 'di ba pag pumupunta sa mga iba't ibang bansa yung mga tourists. So hindi naman sila masyadong yung mga locals doon, hindi naman ganoon kagaling makipag-interact sa kanila kasi dahil sa language barrier. So kaya yun, kailangan maging mapagplanuhan lahat ng tama para if ever man may mangyaring ganong sakuna, alam na natin kung anong gagawin. So number 4, the potential for long-term negative impacts on a destination resulting from disaster. Tapos, dapat maging alam na natin kung ano yung mga pwedeng mangyari nga dun sa ating mga, dun sa, dapat alam na natin kung ano yung pwedeng maging impact dun sa disaster na papasok sa atin. Kaya dapat maging aware tayo sa mga papasok na pwedeng mga mangyari na unexpected na sakuna sa bansa natin or sa buong mundo. Number 5, the opportunity to transfer technology to newer developing destinations that will enable them to improve their preparedness and migration strategies. So dahil sa tourism planning na to, pwede nating ma-improve yung technology sa ating bansa or kaya sa buong mundo kasi ma-adapt natin yung mga pamamaraan ng mga ibang bansa na pwede rin natin gawin sa atin para maiwasan yung sakuna or crisis na pwedeng pumasok sa atin. Next slide, please. Tourism organizations need to be prepared to assist tourists when exposed to crisis or catastrophic events. So the assessments of course, current practices and managerial decision-making behavior within the tourism industry with respect to crisis management is significant important. So, yun nga, napaka-importante talaga ng pagiging prepared natin sa mga darating na crisis dito sa ating bansa. Tapos dapat yung kunwari tayo yung part ng organization, dapat alam natin kung paano i-assist yung mga tourists sa mga ganong event na pwedeng mangyari. Tapos, in fact, crisis and disaster management should be the main competency for tourism destination managers. So, eto nga 'di ba? So nung kanina yung sinabi ko kanina yun nga, hindi natin masyadong napapagtuunan ng pansin yung about sa pagde-develop ng mga ng crisis planning. Kaya medyo pag may mga nangyayaring gano'n na unexpected na bagay, parang naapektuhan siya agad. Tapos sinasabi ni Richie 2004 na dapat nga daw yun yung maging competent, doon sila maglaban-laban yung mga tourism managers sa pagiging handa sa mga ganong disaster. So kumbaga dapat doon sila magtuon ng pansin. Kumbaga doon sila maglaban kung sinong merong mas magandang crisis management. Tapos within the context of tourism industry, there are several benefits of having crisis management planning. So ito yung mga example ng pwedeng maging benefits pag ano, meron tayong crisis management planning. So number 1, first, comprehensive crisis planning will allow a tourism organization to reduce this potential loss or revenue for following crisis. Yun nga, yung sinabi ko kanina, sobrang laki ng tourism industry kaya ang dami niyang nasasakop. So, sa pagiging pagpaplano pa lang natin ng crisis management planning, pwede na nating maiwasan yung domino effect na pwedeng mangyari sa mga other businesses like yun nga sa mga hotel, restaurant and all. Tapos number 2, the availability of crisis management has been found to increase the competitiveness of organization and destination. Tapos ito nga yung sinasabi ko kanina na dapat dito sila nagtutuon ng pansin kasi if mas maganda yung crisis management planning mo, mas pupuntahan ka ng mga turista mo kasi alam nila na safe sila doon. Kaya doon naglalaban yung mga destination dapat doon sila nagtutuon ng pansin at doon naglalaban para kung sino mas magandang crisis management planning, yun yung bibisitahin ng mga turista. So thirdly, the availability of some form of crisis management measures will assist in rebuilding customers' confidence to visit or revisit the destination following a crisis. Yun nga yun. So, pag maayos pag alam ng mga tourist na maayos yung natin, crisis management planning, hindi sila magdadalawang isip na puntahan yung lugar na yun. Kumbaga, pag nagplano sila na puntahan yung lugar na yun, tapos
nakita nila na maganda yung ating crisis management planning, kumbaga yung mga tourist, 'di na sila magdadalawang isip na pumunta sa lugar na yun kasi alam nila na safe sila dun. Tapos number 4, the potential for long-term negative impacts on that destination resulting from disaster. Ito, so sinasabi dito na mababawasan natin yung mga potential na long-term negative impacts na pwedeng mangyari pag meron nagkaroon ng disaster. Yung kumbaga dito, ito yung nga yung sa pandemic noon. Naalala natin lahat na yun nga nagsara lahat, ganun-ganon. Ito yung sinasabi na natin na long-term negative impact kasi napakatagal nung nangyari na yun tapos yun, kaya pag meron tayong crisis management planning, pwedeng maiwasan natin siya ng pwedeng ma-lessen natin na hindi ganong magiging katagal yung yung resulta ng pandemic. Next is yung types of disaster. Disasters can be divided into those with natural causes, those that are technological or man-made, those that are health-related, and those that are conflict-based. Natural disasters, number one, yung hurricanes and tropical storms. Yung hurricanes, more destructive siya than tropical storms. Tapos yung pangalawa, tornadoes. Tapos yung pangatlo, yung floods. Number 4 yung snow avalanches. Number 5 yung wildfires. Number 6 yung extreme weather condition. Tapos yung geophysical disaster include earthquakes, tsunamis, volcano, and landslides. Yung isang example ko yung flood sa Venice, yung noong 2019, nakaranas sila ng most severe flooding in 50 years. Kaya dahil doon nag-lead ito ng pagbaha. Tapos nagsara yung mga ibang tindahan, restaurants. Tapos marami rin nag-cancel ng reservation sa mga hotels dahil ayaw nilang maranasan yung baha. Kaya nag-cancel sila ng reservation. Next slide po. Number 2 naman yung technological or man-made disaster. Number 1 yung transportation such as airplane crashes, ship sinking, railroad wrecks. Number 2 yung biological, yung accidental release of harmful biological agents into the air, ground, or water. Tapos number 3 yung chemical accident. Yung isang example dito yung sa accident in Bhopal, India in 1994. Yung pagtagas nung at least 30 tons na MIC gas na nagdulot ng pagsabog at nalanghap yun ng mga tao. Tapos 15,000 people yung namatay. Tapos more than 600,000 workers yung apektado. Tapos yung number 4 naman yung nuclear accidents sa Chernobyl, Russia. Nangyari yon nung na wala ng control yung nuclear plant. Tapos at 20 na firemen yung namatay, tapos dalawa yung dumagdag pa sa namatay dahil dun sa radiation effect. Kaya yun yung sanhi ng pagkamatay nila. Tapos yung next naman yung hazardous material spill sa Exxon Valdez in Alaska in 1989. Yun naman yung nag-spill out ng 11 million of gallons, kaya maraming naapektuhan, lalong-lalo na yung kapaligiran ng Alaska. Yung buong US naapektuhan dahil sa pag-spill out ng 11 million gallons. Yung next slide please. Yung next naman, yung health-related disasters. Yung number 1 yung epidemic diseases, infectious diseases that spread quickly to many people such as influenza. Tapos yung number 2 yung pandemic diseases that spread through human population across large regions such as cholera and smallpox. Number 3 yung endemic diseases. Tapos yung isang example dito yung malaria sa Africa. Yung sa malaria dun sa Africa, yung commonly na naapektuhan dito yung mga below 5 years old, 80% sa kanila namamatay. Next slide please. Number 4, yung conflict-based incidents can be divided into number 1 yung riots. Yung riot sa 1992 sa Los Angeles race riots in California. Yung example doon is yung
Nagka-riot dahil dun sa napawalang sala yung 4 na pulis na nambugbog dun sa African American na motorista. Na nag-lead dun sa 50 people were killed, tapos more than 2,300 yung injuries, tapos thousands yung mga naaresto. Tapos yung next is yung wars, yung isang example dito as yung sa 2003 Iraq War. Yun yung dahil dun sa nilusob ng mga US yung Iraq War dahil sa dictatorial na pamumuno nung leader na si Saddam. Tapos binitay yon at nilitis. Tapos yung next naman is yung revolutions and civil wars. Yung isang example dito yung Afghan Civil War in 1989 to 1992. Yun namang civil war na yun, umalis yung Soviet dun sa Afghanistan, tapos marami din yung mga ibang small groups sumama dun sa government ng Afghanistan. Tapos yung mga malaking groups naman pilit na nakikipag-war or nakikipaglaban sa gobyerno. Tapos yung next naman yung acts of tourism, yung bombings, tsaka airline and ship attacks. Next slide po. Ito naman yung types of disaster impacts. Yung unang-una, yung individual impacts. Sabi ni Plug 2005, the impacts of a disaster on an individual are varied. Tourists are concerned with human-induced crisis more than with nature-induced crisis. Yung turista, mas concerned pa sila dun sa mga tao, dun sa crisis na dulot ng tao kaysa dun sa crisis na dulot ng kalikasan. Tapos yung ayon naman kay Valencia and Crouch 2008, they are also more likely to modify their travel behavior in the event of a crisis. This modification includes traveling to a safer place, the canceling of travel plans, shortening travel plans, or even requesting a refund for a vacation. Kapag meron ng crisis dun sa lugar or sa may karapatan or choice ng mga turista na i-cancel yung trip nila doon or mas humanap sila ng safe na destination or place na pupuntahan nila. Tapos, the impact of a disaster felt by tourists depends on several factors, including the distance traveled between the tourist and the location in which the tourism experience is offered and familiarity. Next po. Next naman, yung economic impacts. Ayon kay Goldner and Ritchie 2009, this impact is one of the greatest, mostly because tourism is large emphasized owing to its economic significance given that visitor expenditure permeates throughout various sectors of the economy as a result of multiplier effect in income and employment. Dito naman yung tourism industry, malaki yung impact sa economic ng mga disaster, mga ganon, dahil kasi isa sa pinaka ng economic ngayon is yung tourism industry. Kaya kapag merong disaster na nangyayari, apektado yung buong ng industry ng tourism. Tapos consequently, the economic impact of a disaster is often quantified by the decline in tourist arrivals. For instance, in 2005, Hurricane Katrina caused 1,409 tourism and hospitality businesses to shut down in Louisiana, Pearlman, and Munich 2008, while New Orleans lost an average $15.2 million per day. Next slide po. Sa social impacts, kay Phillips and Morrow 2007,
Yun yung mas hindi masyadong gano'n naapektuhan yung mga turista dahil dayo lang sila doon or nagta-travel lang sila doon sa place na yon. Yung institutional impacts naman, according to Kazakh et al. 2007, as a service, the image of the product or the destination is pivotal in attracting customers. Um, yung image ng mismong product or yung image ng mismong destination, yun yung nakakapag-attract sa mga tourist para pumunta or mag-visit dun sa place na yon. In fact, protecting the destination image is an important goal in tourism crisis management. According to Faulkner 2001, Kavlek 2002. Next slide po. Next naman, yung measurement of disaster impacts. Measuring disaster impact is very complex as a disaster is a multidimensional situation according to Roman 1995. Yung pag-measure daw ng disaster impact, napakahirap dahil hindi ganun masusukat yung epekto ng disaster sa tourism dahil malawak at mahirap talagang ma-measure yon dahil sa lawak ng pinsala or dulot ng disaster. Tapos yung next, according to Ritchie 2009, the most commonly used method for measuring impact severity is the survey. Para daw mas ma-measure, isa sa mga nasabi ni Ritchie na kailangan gamitin yung survey para mas makita yung mismong damage sa isang place. Tapos yung next, yung primary threats to tourists. According to Tarlow 2006, research indicates that people often act recklessly when they are on vacation. As a result, they are often targets to crime, either soft targets or hard targets. Yung mga turista kasi kapag pumunta sa isang destination, dahil nga ina-enjoy nila yung pagbabakasyon nila doon or yung ina-enjoy nila mismo yung place, yung destination, hindi na sila ganon nag-iingat dahil nga sa nag-enjoy na sila sa place. Kaya dahil ganon, yun yung naglilid sa crime. Yung mas lapitin sila ng crime dahil nga hindi sila nag-iingat, dahil nga busy sila sa pag-enjoy dun sa mismong place. However, in addition to being targets for criminal activities, tourists can also be soft target for terrorists. According to Sonmes 1989. Dahil nga sa hindi sila nag-iingat, mas attracted sila sa mga terorista. Kumbaga, parang mas sila doon, mas nahihikayat yung mga turista dahil hindi sila nag-iingat. Tapos yun yung naglilid sa mga terorista na i-hostage sila tapos kunin yung goal ng terorista para mapansin sila ng gobyerno. Tourists as vulnerable population. According to WTO 1998, Bakel et al. 2001, tourists are a special population that requires a different level of attention from residents, particularly so because they may not know the local language or understand where to find information. Dahil nga sa dayo lang sila doon or turista sila, hindi nila ganun alam yung tradition, culture ng isang place. Hindi nila ganun alam yung kung ano yung mga bawal at hindi dapat gawin sa isang place. Kaya mas binibigyan silang pansin dapat ng mga local residents para maging aware sila sa mga ginagawa nila. Tapos according to Hugen Road et al. 2004 noted that independent travelers and tourists are more vulnerable to natural hazards as they travel outside their social groups, often take more risk. Yun nga, dahil di sila familiar dun sa place, mas vulnerable sila sa natural hazards kasi outside their social groups nila yon and often take more risk sila dun sa place na yon dahil hindi sila familiar dun sa lugar dahil nga di nila alam yung mga bawal at dapat gawin. Tapos
Similarly, Murphy and Bailey, 1989, argued that tourists tend to ignore risk and show a low level of natural hazard awareness. Tapos, a study by Johnson et al. 2007 indicated that among visitors in the USA, 46% were unaware of tsunami warning system compared with 28% of locals and only 19% of visitors has been tsunami hazard maps. We will now tackle the 4 functions of crisis management. These are the preparedness, mitigation, response, and recovery. So now let's talk about preparedness first. So preparedness is the purpose of preparedness is to lessen disaster damage, enhance disaster response operations, and prepare organizations and individuals to respond. So dito, involve yung planning and pagpe-prepare ng destination sa isang crisis. For example is yung drill. Sabihin na nating earthquake drill. Di ba halos lahat naman tayo is ginagawa to every year. If I'm not mistaken, so dito na malalaman natin kung ano nang kailangan natin gawin before mangyari yung natural disaster na yon. So next is the response. So yung purpose ng response is to provide emergency assistance, reduce probability of additional injuries or damage, and speed recovery operations. So, dito naman, magte-take ng mabilisang action yung isang destination. For example, is yung ginagawa ni Mang Tani na pag-forecast if may paparating na bagyo sa isang lugar. So, dahil sa info na yon, aware tayo and gagawa na tayo ng paraan para makaligtas sa bagyong paparating and makakapag-implement tayo ng safety protocols. Next is the mitigation. This function should occur before the emergency or disaster takes place and is intended to eliminate or reduce probability of occurrence. So, dito, minimize yung pwedeng mangyari sa isang destination. For example is, nung pandemic, di ba, ang daming protocols such as lockdown, social distancing, pagsusot ng mask, and iba pa. So, ginawa ng gobyerno yon para ma-minimize or para hindi mabilis kumalat yung COVID and para makarecover tayo agad. Lastly is the recovery. This function is to return systems to normal levels. So, dito magpo-fall yung pagbabalik ng isang destination sa normal after ng crisis or sabihin na nating pagpapa ano tawag dito, pagpapaganda lalo or sasaayos lalo ng isang lugar. For example is yung nangyari sa Tacloban City, yung bagyong Yolanda. Naka-recover sila dahil sa tulong ng volunteers and gobyerno. Even ibang lahi is tumulong. So, nagsilbing motivation nila yon para makabangon ulit. Umulis si Ken. Sabi ko, mag-off cam lang siya. Hindi, magbabiyahe lang daw siya saglit. Sige. Look, nasa na? Lang, hirap. Ayaw malipat. What the? Ay, sige, go lang. Maba pa naman yung time natin. Nakakaya, puro mura yung naririnig din sa video ko. Tapos bulol-bulol pa. Tapos yung pito ng basketball. Ako na magmumura. Nakakaasar naman to. Okay, nakakainis na. Okay, next. Game na no. We will now tackle about the 4 functions of crisis management. These are the preparedness, response, and mitigation. Mali!
Ulit. We will now tackle the 4 functions of crisis management. These are the preparedness, mitigation, response, and recovery. So now let's talk about preparedness first. So preparedness is the purpose of preparedness is to lessen disaster damage, enhance disaster response operations, and prepare organizations and individuals to respond. So dito, involve yung planning and pagpe-prepare ng destination sa isang crisis. For example is yung drill. Sabihin na nating earthquake drill. Di ba halos lahat naman tayo is ginagawa to every year. If I'm not mistaken, so dito na malalaman natin kung ano nang kailangan natin gawin before mangyari yung natural disaster na yon. So next is the response. So yung purpose ng response is to provide emergency assistance, reduce probability of additional injuries or damage, and speed recovery operations. So, dito naman, magte-take ng mabilisang action yung isang destination. For example, is yung ginagawa ni Mang Tani na pag-forecast if may paparating na bagyo sa isang lugar. So, dahil sa info na yon, aware tayo and gagawa na tayo ng paraan para makaligtas sa bagyong paparating and makakapag-implement tayo ng safety protocols. Next is the mitigation. This function should occur before the emergency or disaster takes place and is intended to eliminate or reduce probability of occurrence. So, dito, minimize yung pwedeng mangyari sa isang destination. For example is, nung pandemic, di ba, ang daming protocols such as lockdown, social distancing, pagsusot ng mask, and iba pa. So, ginawa ng gobyerno yon para ma-minimize or para hindi mabilis kumalat yung COVID and para makarecover tayo agad. Lastly is the recovery. This function is to return systems to normal levels. So, dito magpo-fall yung pagbabalik ng isang destination sa normal after ng crisis or sabihin na nating pagpapaganda lalo or sasaayos lalo ng isang lugar. For example is yung nangyari sa Tacloban City, yung bagyong Yolanda. Naka-recover sila dahil sa tulong ng volunteers and gobyerno. Even ibang lahi is tumulong. So, nagsilbing motivation nila yon para makabangon ulit. Cases of Applied Crisis Management Plan. Ano nga ba ang cases of Applied Crisis Management Plan? Kapag ang isang kumpanya o sabihin na nating industriya ng turismo, dapat meron na silang nakalaan na plano kung paano ito masusolusyonan at maibsan kung ano pwedeng gawin. Kung anong pwedeng mangyari o kung magiging successful ba ito o hindi. Tsaka kung meron kang maayos na plano sa pamamahala ng isang kumpanya, pwede itong makatulong sa isang kumpanya at para makabangon itong muli pagtapos na isang malaking problema. Then, DMO Crisis and Crisis Management. DMOs manage and develop tourism in destination with their responsibilities expanding in recent years. Factors contributing to changes include technological progress, tourist industry development, and events in 21st century, such as terrorist attacks, climate changes, economic slowdowns, and health epidemics. These negative impacts have led to change in tourism sectors management and operation for DMOs. Dito, ang DMO yung namamahala at nagunlad sa turismo sa mga pinupuntang lugar o bansa. Umunlad ng tourism industry dahil pati rin yung teknolohiya kumbaga pinabilis lalo pero biglang nagiba yung industriya ng tourism dahil nga sa terrorist attack, natural calamity at humina yung economy. At dumagdag din dito yung COVID-19 kung saan naging maarte yung buong bansa. Kumbaga bawal mag-travel yung isang tao sa ibang lugar o mag-ibang bansa. Ganun. Next slide please. As stated by
As stated by Pike, the phenomenon of crisis is not new, whereas it, it, it is only in the recent years that it has become the subject of broader analysis and studies, including the functioning of DMOs. Generally speaking, as stated by the World Tourism Organization or UNWTO, a crisis in tourism is understood as any unexpected events that affect confidence on the part of those who travel to a tourist destination and that disturbs the possibility of its normal functioning. Next slide, please. Uh, Example of comprehensive crisis management plans by destination management organization. Uh, yung una is risk assessment. Tourism industry crisis can be natural, human-made, or health-related affecting travel plan, infrastructure, and communities. These crises require tailored responses to ensure safety, security, and global travel. Dito naman is yung sa risk assessment, yung mga nagpapa-postpone ng mga travel ng mga tao is yan nga yung nakasulat na natural, human-made, or health-related. Yung sa natural, ito yung mabibigat na ulan, tapos earthquake, tsaka yung pangit yung kondisyon ng araw, ganun. Kaya maraming hindi natutuloy sa mga pinupuntahan nila. Then yung human-made, ito yung yung mga terorista na kung alam niyo yung sa ibang bansa na nag-hijack sila ng eroplano, which is yung mga terrorist na binunggo yung eroplano dun sa Twin Tower. Tsaka naganap yung terrorist attack na yun nung September 9, 2001. Tapos yun yung health related nga, yung sabi ko nga kanina, dahil sa COVID-19 bawal mag-travel dahil sobrang higpit sa buong bansa. Tapos kung hindi ka vaccinated, hindi ka pwedeng pumunta. Pero kapag nakapag-vaccine ka na, kapag nakapag-vaccine ka na, pwede ka nang pumunta sa ibang lugar. Pero marami pa rin restricted na lugar. Tapos hindi pa pwedeng pumunta. Tapos kapag pupunta ka doon, dapat naka-face mask tsaka face shield ka. Tapos yun namang pangalawa, communication strategy. Development a communication plan to disseminate accurate information to stakeholders, including tourists, local business, media, and government agencies through various channels such as social media, websites, press release, and direct communication. Dito naman ay bubuo ng isang grupo para mabilis may kalat ang impormasyon sa pamamagitan ng tao sa tao. O pwede rin gumamit ng social media katulad ng Facebook, Instagram, Twitter, at iba pa. Tapos yung collaboration with stakeholders. Foster collaboration with the local national government agencies, tourism associations, business, community groups, and international organizations to leverage resources and expertise in crisis preparedness and response. At dito ay magkikipagtulungan tayo sa lokal at sa mga gobyerno, pati rin sa local community, para kahit sa anong oras ng crisis ay magiging handa tayo, pati masusolusyonan natin yung mga problema natin agad para hindi tayo mabaon sa pagka dumating yung crisis na yan. Nasa reporter, please. So, best practices for DMO crisis management plan. So, the case of Mexico responses to the swine flu outbreak in 2009 offers valuable insights into best practices for DMO crisis management plan. So, first, timely and transparent communication. Mexico tourism boards and government promptly provided update information on the situation through their website and mass media channels. This helped to keep the public informed and mitigate panic. So dito, yung Mexico, nag-share sila ng updates and
openly through their website and media para makip yung mga people na informed and calm. So, sa number 2, multimedia campaigns for recovery. Mexico launched a series of multimedia campaign aimed at recovering the tourism industry. This campaign utilized television advertisement, social media platforms, and partnership with influential figures like President Barack Obama. So, yung Mexico, nag-run sila ng ads sa TV, social media, and nakipag-partner with influential figures para to show they were recovering and to attract tourists with deals. Next slide, please. So, number 3, utilization of social media and online platforms. Social media played a crucial role in disseminating messages to the general public during the crisis and in the recovery phase. Platforms like Facebook, Twitter, YouTube were used to convey information and prompt travel to Mexico. So, dito naman, yung Mexico, gumamit sila ng platforms, yun nga, like Facebook, Twitter, and YouTube para mas spread yung information and to encourage people to visit. So, number 4, collaboration and partnership. Collaboration between Mexico's National Institute of Anthropology and History and Google Mexico exemplifies the importance of partnership in crisis management and recovery effort. So, dito naman, yung Mexico, nakipag-team up or nakipag-work together sila sa mga organization like Google para ma-promote yung tourism and para ma-rebuild yung trust ng mga travelers para makapag-visit ulit sila sa Mexico. Number 5. Next slide, please. So, number 5, adaptability and innovation. Mexico response involved adapting the changing circumstances and leveraging innovative approaches to attract visitors. The use of multimedia campaign, social media, and partnership with digital platforms demonstrate a willingness to embrace new strategies in crisis management and recovery. So, dito naman, yung Mexico, nag-adapt sila, adapted to the situation and tried new ways to bring tourists back. Like, yun nga, nag-use sila ng social media and nakipag-partnership. Next slide. So, next naman dito sa Jakarta, Indonesia. Katulad ng sinabi ni Princess about dun sa bombing. So, ito yung best practices na ginawa nila. So, first, wait. So, yun. First, immediate activation of crisis team. Establish a crisis team comprising representative from relevant government agency, tourism industry stakeholders such as hoteliers and tour operators, and any others necessary parties. Activate this team promptly to coordinate responses effort. So dito naman gumawa sila ng parang team with the government and tourism industry folks right away to coordinate responses. So number 2, establishment of crisis center. Set up a dedicated crisis center to serve as a central hub for information, dissemination, coordination of response activities, and communication with stakeholders, media, and the public. So dito naman, make a special place to handle all the information and organize responses, keeping everyone informed. Next slide, please. So, number 3, comprehensive information dissemination. Provide timely and accurate information about the situation to the media, partners, visitors,
and others concerned parties. Ensure transparency in communication to maintain trust and confidence. So yun, dito naman, parang nakipag-communicate sila sa media, partners, visitors, and others kung ano yung totoong nangyayari sa kanila para to quickly to keep trust. So number 4, adherence to standards procedures. Follow established crisis management protocols such as emergency response system and standard operating procedures, which may be based on international guidelines such as those provided by organizations like UNWTO. So dito naman, nag-stick sila dun sa plans and procedures in a place for emergency like those from organization, yun nga katulad no sa UNWTO. Next slide please. So number 5, professional approach and efficient capacity. Maintain a professional demeanor and demonstrate efficient capacity in handling the crisis. This includes swift decision making, effective coordination among stakeholders, and proactive measures to address concerns. So, nag-act sila professionally and nag-decide sila ng mabilis and nakipag-work sila with other parties para makapag-take ng proactive steps para ma-solve yung problem na nangyayari sa kanila. And number 6, mitigation of negative perceptions. Take proactive steps to manage perceptions and mitigate the impact of negative media reports or travel advisories issued by foreign governments. Counter negative narratives with positive information about the destination's recovery and safety measure. Yun dito, parang parang sumagot sila about dun sa mga bad news with the good news about recovery effort and safety measures to make things better. Next slide, please. So, recognition and acknowledgement. Acknowledge and appreciate effort made by government agency, tourism industry stakeholders, and other partnership in the crisis response. Recognition from international organization or representatives can bolster confidence in the destination recovery. So dito parang give credit sila to everyone helping out, especially dun sa mga international organization to boost confidence in recovery. So 8 is monitoring and evaluation. Continuously monitoring the situation and evaluate the effectiveness of response effort. Adjust strategies as needed based on feedback, changing circumstances, and emerging challenges. So dito naman parang parang naka-focus sila doon sa situation na nangyayari para makita kung ano ba yung natatapos na trabaho or ano yung kailangan baguhin na plans kung kailangan. Next slide, please. So, dito naman yung Travel Industry Association of America or TIA following the Second Iraq War. So, dito, first, yung dedicated crisis website, establish a special website dedicated to crisis management, providing a central hub for information dissemination to members, media, and the public. Organize the website into section covering crisis position and message point, performance update, research findings, support resources, historical impacts, and recovery plans. So dito parang nag-create sila ng special website for crisis management where yung stakeholders can find all necessary information conveniently. So number 2,
Transparency and justification. Ensure transparency by acknowledging the crisis and justifying the needs for the website and crisis management effort. Provide clear and concise message from the organization leadership, such as the CEO, to address concerns and maintain credibility. So dito naman, be transparent about the crisis and explain nila kung bakit yung website and crisis management are necessary and provide clear messages from the organization leaders. Next slide. So, number three, timely updates. Regularly update the website with relevant information, including industry performance updates, research findings, support resources, and recovery plan progress. Keep time-sensitive sections current to provide accurate, timely, and information to stakeholders. So dito naman parang regularly update the website with relevant information para makip yung stakeholders na inform about sa industry performance and research findings tsaka yung sa support resources and progress sa recovery plan. So number 4, comprehensive information. Offer a variety of resources on the website such as survey results, past studies, industry responses to previous crises, security enhancement for travelers, and um, legislative action. Provide a holistic view of the crisis and its impact on the travel industry. So dito parang nag-offer sila ng wide range ng resources para ma-complete yung your understanding ng crisis and yung impact nito sa travel industry. Next slide. So number 5, crisis recovery plan. Outline a comprehensive crisis recovery plan on the website detailing objectives, program actions, communication strategies, advertising materials, and legislative advocacy effort. Provide guidance and tools for stakeholders to support recovery efforts. So dito naman, nag-share sila ng mga detailed plan outlining objectives, actions, and communication strategies, tsaka ng advertisement materials, and yung mga advocacy effort para to guide yung stakeholders sa pagsusupport ng recovery. And number 6, accessibility and visibility. Ensure easy access to the website for industry members, media, and the public by keeping it live for an extended period, typically around 6 months. Do not restrict access with the password to encourage widespread use and dissemination of information. So, dito, kinip nila yung website accessible para sa lahat, para for an extended period, nang hindi nagbibigay or nagre-require ng password para ma-ensure na ma-widespread or makalat yung information. Next slide. So, number 7, measurement of effectiveness. Although challenging attempt to measure the effectiveness of the website through metrics such as website traffic, engagement level, media coverage, and feedback from stakeholders. Assess whether the website effectively filled the information vacuum and supported crisis management effort. So dito naman, try to measure the website effectiveness through metrics like website traffic, engagement level, media coverage, and feedback from stakeholders para ma-access nila yung impact on the crisis management effort. So, last is yung proactive information management. Recognize the importance of having a reliable and credible information source during a crisis to prevent misinformation or rumors from spreading
and proactively manage information to maintain control of the narrative and avoid negative perception. So, dito, na-manage nila yung information proactively para ma-maintain yung control ng narrative and para ma-prevent din yung pag-spread ng misinformation or ng rumor during the crisis. And that's all for today's reporting. Thank you for listening po.